is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I
gonna let me down. You're never 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 gonna You are good, you are good, you are Lord, for those who are experiencing God's storm, God, in their lives right now, God, Lord, I pray, God, na makita nila yung hand mo, God, as you reach them out, God, out of that storm. And Lord, thank you, God, sa courage, God, and sa strength na binibigay mo, God, sa pagharap, God, sa mga battles, God, na meron kami ngayon. And Lord, I just pray, God, na may we find joy, God, dun sa battle na yun. Kasi alam namin, God, sa battle na yun, ikaw yung kasama namin. Lord, nandun ka. And Lord, we will always find hope, God, and joy, God. And Lord, I just pray, God, right now, God, we will give everything, Lord, that we have, God. Everything, God, for your glory, God. All our voices, God, yung pakikinig namin, lahat ng gagawin namin ngayon, ngayong umaga, ngayong araw, it's for your glory, God. And Lord, I pray, God, na may we experience more of you, God, more of your presence in your mga. Thank you, Lord, in His name, amen. Amen. Thank you po, Ate Beth. Palapakan naman natin yung ating MC. So, good morning sa ating lahat. Isang pinagpalang bagong buwan. Di ba? Pati mo ngayon katabi mo, sabi mo, pinagpalang bagong buwan sa iyo. Di ba? Tayo, imagine niyo no, nasa ano na tayo, nasa kalahati na tayo. Lagpas kalahati na pala ng 2024. At napakabuti ng Diyos. Alam ko kung siya'y nag-ingat, siya'y nagpala, di ba? Siya'y gumabay. Palapakan nga natin ang ating faithful Father. Yan. Kanina nakaupo kami doon ni Ray natin, sabi niya, Pastor, pwede po ba dito yung anniversary daw nung Rev? Nagulat ako, di ba parang nakaka-celebrate naman? Di, malapit na po. Ganun kabilis ang panahon. No, kaya, kamusta na po ba kayo na after ng kalahating buwan? At yan ang kalahating taon, yan ang pag-uusapan natin later on. Pero, ilang mga paalala muna bago tayo magpatuloy sa communion. So, ito lang, yung una, yung marriage course. Ito yung global ulit. So, iba't ibang bansa. Muli, gaganapin siya. July to September. Kasi walong session ito. Online naman siya. No, online.
8 pagka ikaw ay leader o pastor, 7 pagka ikaw ay hindi leader o pwede kang umattend lang. So, pinapanyaya namin, baka may kilala kayo na kahit hindi ka kabilang sa church natin, kung may alam kayo na makikinabang, bagong kasal, okay, o nagli-live-in, ganun, pwede po siya. Kailangan lang may matibay na na internet, no, consistent na internet. Yan. So, lalo na yung mga, sino rin yung nakatapos doon? Sabi nga ni Ate Beth, daming matututunan. Ano? Taas nga yung kamay ng mga natapos sa marriage course. Taas ang kamay, yan. Sila Ate Beth, yan. Sila Ate Marites, sila Kuya Boyet, sila Ate Glenda, ano pa, nakagraduate sila. Sila Mac, yan. So, I encourage couples, pasa natin yung blessing. So, kung na-bless kayo, bless someone, mag-invite kayo. Yun lang naman ang puhunan natin lagi sa church, mag-invite. Okay, yun ang pangunahing puhunan natin. Magpaanyaya, prayer meeting, Sunday service, o kaya may mga webinar, gaya nun, marriage course. Saka ito, yung feeling ko lang, yan. So bukas po yung orientation ng marriage course. Kaya kung may kilala kayo, paano nyo na kay ate, sabihin nyo na para may pasa yung Zoom link para bukas. Tapos itong webinar na ito, para lang maintindihan natin na ano ba yung tumatakbo sa ating utak, paano ba gumagana yung mga napanood yung mga emosyon sa inside out. Saan ba nanggagaling yun at paano nito na-influensya yung ating behavior, pagdedesisyon, yan, yung ating mood. So, yun tapos, later on, maaari ba tayong yung mga leader, saka pag-usapan natin yung sa Brigada Eskwela, mamaya. Okay, maikli lang naman mamaya. Okay? Sasabihin sa katabi mo, okay ka lang ba? Daming pag-usapan, pero ganun talaga ang church natin kasi we advance God's kingdom by walking in God's love and sharing that love. So we share that love na tinanggap natin sa ating pagsasama bilang mag-asawa, share that love to couples. And then tinanggap natin yung pagmamahal ni Lord bilang estudyante, bilang magulang, share that love sa Brigada Eskwela. Yan, sige. So sa ngayon, tayo po ay first Sunday at pag first Sunday tayo ay may communion Sunday. So ihanda natin ang ating mga sarili para sa Lord's Supper, sa banal na hapunan. Yan. Sige. So let's pray. Pag-pray natin yung ating mga gagamiting sangkap. Yan. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng lupa na siyang nagbigay sa amin ng tinapay na aming kakanin at nagbigay sa amin ng katas ng ubas na aming iinumin bilang paggunita at bilang pagsunod sa inyo, Panginoong Hesus. Hiningi namin, hindi lang po ang inyong pagpapala, kundi ang inyong presensya as we partake of the Lord's Supper. Bilang pagsunod at pag-alaala sa inyo. At nawa sa aming pag-alaala sa inyo, Lord, lalo pa po kami mabago towards Christ-likeness. That's our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Sige, makakakuha na po tayo ng ating gagamitin na sangkap. Sabay-sabay po natin kakainin at iinumin yan, So sa church, again, paalala lang, we follow ordinance na sacrament. No? We follow 2 ordinances. Ano po yung ordinance? Ibig sabihin yun ng utos ng bilang pagsunod. So we follow water baptism and we follow communion, the Lord's Supper. Once a month tayo. So pwede sa iba, pwedeng weekly tayo once a month. So gabayan nyo lang yung mga kapatid natin na nakikiisa sa ating communion, mga bata. Paliwanag nyo lang na hindi yan tinapay na in-slice, tas juice na hinati-hati. Ginagawa natin yan bilang pagsunod kay Jesus. Kaya, di ba kung paano tayo naghahanda para sa isang kainan, naghugas ng kamay, hinahanda yung sarili, naglilinis. Ganun din, magpalinis tayo sa Diyos ngayon para maging marapat tayo makibahagi sa banal na hapunan. Sabi nga ni Paul, nag-warning siya, kaya sa inyo marami pa rin naiidlip, natutulog kasi kumakain kayo sa hapag ng Diyos nang hindi nararapat.
Kaya imbis na pagpapala, no, sumpa daw ang kanilang natatanggap. Ayaw natin yon. Kaya ngayon po, lapit tayo sa Panginoon para maging marapat. Simple lang naman ang dapat natin gawin. Sabi ni Jesus, through His beloved disciple John, sinulat niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive and cleanse from all unrighteousness. So, sige, lumapit tayo sa ating Ama ng may kapakumbabaan, lumapit tayo kay Jesus, hingin natin sa Holy Spirit, paglinawin niyo po ang aming isipan. Ituon niyo po kung ano yung dapat kong ihingi ng paumanhin. Tawad. Sige, let's do an examination of self. Itong nakaraang linggo, nakaraang araw, maging nakaraang oras na baka papunta rito. Bago pumunta dito at dumalo. Sige. Sabi, the Lord is near to those who are contrite or nagsisisi. Sige, let's pray. Father, we ask for forgiveness. We ask with humility, patawarin niyo po kami sa mga nagawa namin na pagkakasala, na isip, mga nasabi, mga nadama, mga nagawa na hindi nakapagpalugod sa inyo. Patawarin niyo po ang mga kamay na ito na pumilos sa lungat sa inyong salita. Tawarin niyo rin po ang kamay na ito na hindi kumilos bilang pagsunod sa inyong salita. Lord, kaya hiningi namin ang inyong paglilinis sa bawat isa. Linisin niyo po ang bawat isa, make us worthy to partake of the Lord's Supper. Make us worthy. We can only be worthy through the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya ugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Naayawan na namin itong mga nagawa na ito. Naayawan din namin, Panginoon, yung aming hindi pagtugon, pangalan ni Jesus. Nawa, sa aming pakikisa, Lord, we will grow to maturity, to Christ-likeness. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Sige, bilang isang pamilya sa Panginoong Jesus, no? The family of believers, pumasok tayo dahil kay Jesus. Sabing gano'n, tayo tinanggap bilang mga anak. So, magsalo-salo tayo bilang isang pamilya sa Panginoon, no? Sa banal na hapunan. Sige. Sabi diyan, for I pass on to you what I receive from the Lord. For the night is betrayed, he took bread, broke it, gave it to his disciples and said, take this, all of you, and eat. This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me. In remembrance of me. In remembrance of me. And Jesus, we remember, ginugunita namin ngayon, yung inyong pagpapakasakit. We remember your passion. We remember your death, painful death. And we remember your glorious resurrection. Lord, pero nawa, isa naming maalala, Lord, na kami ay tinubos ninyo sa pamamagitan ng pag-ahandog ng inyong sarili. As we partake of this bread, symbolize your body, make everyone whole again. Gawin niyo pong buo ang bawat isa ngayon. We declare your shalom to be upon everyone. Nothing missing, nothing broken. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, kainin po natin ang tinapay. And we remember, Jesus, that by your wounds we are healed. That's why we are declaring healing upon everyone present here at maging yung mga makikibahagi din later on sa aming recording. Healing flow sa anumang karamdaman, anumang sakit. Yan by viral, yan by infection, yan by imbalance. Lord, sa pangalan ni Jesus, we rebuke pain in our midst. Lord, anumang sakit, kirot, update, in Jesus' name. Anumang discomfort, in Jesus' name. We claim healing ngayon sa aming kalagitnaan. That healing flow, Lord, right now. Claim your healing, kapatid. Any brokenness, any wounding, any suffering, be healed in Jesus' name. Amen. 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 Sige. After this, sige po. After this, he took the cup. Again, after giving thanks, gave it to his disciples, saying, this is the cup of my blood, which will be poured out for you for the forgiveness of sin.
Do this in remembrance of me. Again, Jesus, in remembrance of you. Your passion, painful death, and glorious resurrection. As we partake of this cup, paalala niyo po sa amin, hugas na po ang aming kasalanan, bayad na po, tinubos na kami. Lord, hindi na po namin matutumbasan yung ginawa ninyo. Kailangan na lang po namin ang kining, Lord, i-claim sa aming buhay. As we partake of this cup, may we remember your righteousness na binibigay niyo sa amin. Kung kami lamang po ay malugod na tatanggap nito. As we partake of this cup, may we continue to walk in righteousness towards more Christ-likeness. In Jesus' name, Amen. 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 Sige, let's partake of the cup. Let's pray. Thank you, Triune God, Father, Son, Holy Spirit. We thank you for reminding us that we are living in glorious times because Jesus came, Jesus died, and Jesus resurrected and returned to you, Heavenly Father. Because that way, we have the victory. Meron kaming tagumpay dahil matagumpay na po kayo, Panginoong Jesus. Kaya bayaan niyo lang po sa aming pagpapatuloy, lalo na ngayon, nasa second half na po kami ng taong 2024. Bayaan niyo lang po kami na lakaran namin, yung tagumpay na yan, mamuhay kami, may kabanalan at kaayusan na nagpapakita ng inyong kapangyarihan sa buhay namin. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, pasa natin yung cup. Okay, so tayo ngayon ay nasa unang linggo ng July. Diba? So tuloy natin. No, ilang panahon na lang tayo ay nasa ating anniversary na. So do pray for our anniversary this coming October. No? Tayo ay 23 years old na sa October, kaya ngayon pa lang maganda, pinaghahandaan na natin, panalangin natin yung ating ika-23 taon bilang church. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At ang maganda nga nito, dahil tayo ay nakikiisa doon sa silver anniversary ng ating mother church, that we have a God who is a God of revival. Kaya tayo, lalakaran natin yung pamumuhay ng isang revivalist. Kaya nga nasimulan natin yung ating series on moving in the river of revival. At napag-usapan natin, may pagpapala pala ron, di ba? At meron din tayong dapat gawin, di ba? May tungkulin. At last week, nakakatuwa naman, natutunan natin isa sa manifestation ng moving in revival is may malasakit tayo. Sabihin nga natin, may malasakit. Ayan. So ngayon, yung ating pag-uusapan ngayong buwan na ito, tignan natin yung buhay ng karakter. No? Meron akong ikikwento sa inyo na karakter. Ano ito yan? No, ito fictitious name. Pero tingnan natin, si Bal, si Mel, saka si Gas. Ayan, sino yung karakter? Si Bal, si Mel, saka si Gas. Ayan. Sila nakakilala sila sa Diyos. No, so siguro may nag-aya sa kanila umati ng isang gawain, pwedeng gawain sa Cuneta, yan, o kaya isang healing conference. So nakakatagpo nila ang Diyos. No, ganun din tayo, di ba? May nag-aaya, nakatagpo natin ng Diyos, tinanggap natin siya. So tinanggap nila ng tatlo. And alam niyo nangyari yung tinanggap, naging on fire sila. No, on fire. Tapos, revival pala. Sige, kikilos ako sa revival. No, sa dumaan ng taon, so talagang on fire sila, naglingkod, nagsilbi. No? Pero something happened along the way. No? Pag di ba sa panahon, no? Si Bal, ang nangyari, nung nagkita-kita sila, nagkumustahan, kumusta ka na? Yan. Si Bal sabi, hindi na ako nag-church eh. Bakit? Wala lang. Wala lang ha? Ganun? Wala lang. O, yung isa naman. Si Gas naman, ikaw, kumusta na? Nakikita ako sa mga post mo. Ang titindi ng nag-evangelize ka. Tapos, nag-gather ka pa, nag-disciple. Parang punong-puno yung schedule mo ng pag-abot. Kumusta ka na ba? Ngayon. Pero yung huling posting mo, parang 2 buwan na. Wala na ako nakita post mo. Ay, Under disciplinary action. Uy, talaga? Oo eh. Medyo hindi na nga rin ako umaatin. Ay. Okay. So, si Bal, tapos si Mel, o si Gas naman. Ikaw, kinumusta nila. Ikaw naman, kumusta ka na? Ito, tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa din, dahan-dahan. Yan,
Matter of fact, meron nga akong dadaan na mamaya, pupuntahan, na pagsasanay. So tuloy ko pa rin? Oo, tuloy pa din. Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa? Tataka sila, kasi may mga ganun, 2 years, 3 years, 4 years. Minsan nga yung mga naglaylo, o orasan lang bibigyan ko tayo ng 2 o 3 taon lang yan. No? So yung dalawa, sinabi, sige, tingnan nga natin, kung magpatuloy ka pa. Yan. So, tingnan natin what made the person pursue and continue moving in revival. Kaya pag-usapan natin ngayon, how to maintain a healthy revival lifestyle. Napakahalaga po niyan. No? Kasi time and time again, I have observed in my 18 years na rin akong pastor, I have observed na ganun nag-aapoy, nag-uumapoy, and then nagugulat na lang all of a sudden, wala na. No, wala na, one way or another, pwede na burn out, no, pwede naman na, kundi na burn out, na burn ng kasalanan, o kaya kundi naman na burn ng kasalanan, ang nangyayari naman na bigla na lang, wala na, ayaw na. Pero meron naman nagpapatuloy. Kaya nga nakapag-celebrate tayo ng 25th anniversary di ba? Sa church Sobrasa tayo, nakapag-celebrate tayo ng 22nd anniversary, may mga nagpapatuloy. No? Isang bagay din na mapapansin natin, na minsan nadi-disappoint na tayo, bakit ganun ang tagal na pero walang pagbabago? Ganun pa rin yung kanyang ugali. Parang nagpalit lang ng, parang ganito, no? Ang sabon dati, kumbaga ang sabon dati ay surf, ngayon nagpalit na. No? Nagpalit na ng sabon. Sabon champion na. Pero ganun pa din, So tayo, hindi tayo nagpalit lang ng brand, ng church, hindi tayo lumipat lang ng pupuntahan, hindi tayo lumipat lang ng oras. So dati kasi, di ba, yung dati natin pinupuntahan, may oras ng ganito, ganyan, pwede ka mamili ng oras. Ba ngayon, yung nilipatan natin, 9:30? No, 9:30. So hindi lang yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nito, we walk and we grow in maturity. Sabihin mo, we walk and we also grow in maturity. And to grow in maturity, parang isang bata, para yan lumaki hanggang sa pagkaedad niya, napakahalaga na ma-maintain yung kanyang malusog na pamumuhay. Ngayon pag-usapan natin how to maintain a healthy revival lifestyle. Again, ulitin ko, ang Diyos pag nagbuhos ng kapangyarihan, nagbuhos ng giftings, hindi niya binabawi pwedeng gamitin tayo to pray for healing. Tindi nito Di ba nakikita yung tindi niya mag-pray ng healing, kaya siya lagi yung tinatawag. Tindi niya magpalaya sa demonyo, sumusunod matindi siyang mag-prophesy, matindi siyang magturo. Pero makikita natin minsan, hindi sumasabay yung paglago ng katauhan. So kaya tingnan natin, 3 John chapter 1, 3 John 1 to 4. Kasi walang isang chapter lang siya. 3 John 1 to 4 na verse. And I'm reading from the New American Standard Bible. Sabi diyan, the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth. That is how you are walking in truth. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth. Ganda ng pangulin. Alam niyo, pangarap ko yan na I feel that joy, to hear, to see, to witness, na yung mga pinagkatiwala sa akin ni Lord, na gagabayan, magpapatuloy sa paglakad sa katotohanan. So, kung ready na tayo, let's pray. Heavenly Father, we thank you for reminding us that you are a gracious and generous God who pours out blessings. Kasama sa blessings po empowerment. Pag-aralan po namin yan. We are empowered to do the works of Jesus at pwede pa namin mahigitan dahil sinabi ni Jesus yun. Pero salamat po sa paalala nyo na kasama noon yung responsibilidad na maging gaya ng inyong anak na si Jesus. The responsibility of walking in love and to pursue Christ-likeness. Na kami po ay mabago tungo sa pagiging gaya ni Jesus.
Kaya ngayon po sa pagsisimula namin as we welcome the second half of the year, Father, we ask, teach us since we are claiming and walking in a double portion of your blessing. Panalangin po namin, lakaran po namin yon, subukan namin, at higit sa lahat, Panginoon, mabago po kami ng double portion na yung truth na yon. Mabago po kami ng aming Panginoon. May we be transformed by the God of revival as we move in the river of revival. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige nga, palakpakan nga natin ang ating generous God. No? Napaka-generous ng Diyos. Alam niyo, kung di pa kayo convinced na napaka-generous ng ating Diyos, be convinced right now. Baka kaya hindi tayo convinced right now kasi hindi natin sinusubukan yung mga naririnig natin. Subukan natin. Subukan natin mag-pray, subukan natin mag-declare, subukan natin mag-share, subukan natin mag-invite. Subukan mo. Nasubukan mo. Yun ang ating collaboration with the Lord. So dito sa binasa ko, dito sinulat dito ni Apostle John. May edad na siyang sinulat niya itong 1st, 2nd, and 3rd John. Actually dito, lumago na yung new faith, no, yung the way, ang tawag nila doon. Yung pananampalataya kay Jesus. Hindi ko lang na-check kung ito yung time na maluwag na. Ibig sabihin, in-embrace na ba ng empire? O naging naging tolerant? Pero ang punto nito, marami na pumapasok, na kaya si Paul din nagpapaalala. Pero alam ko, ito yung panahon na kung saan, marami na talaga na pumasok. At kasama sa paglago, at kasama na siyempre, hindi papayag ang demonyo na magwagi yung paghahari ng Diyos. Kaya yun, pinasukan ng maling turo, pinasukan ng ganitong kasalanan, pinasukan ng ganun. So may rin, meron silang challenge. No? Yung challenge ngayon, di ba, ngayon may nagkiklaim siya siya ngayon si Jesus. Di ba, appointed son. May nagkiklaim naman na siya ay galing sa Diyos. Okay? May nagkiklaim naman na siya yung propeta ng Diyos. Di ba? Ito nga lang sa Taytay, may mga katabi, di ba? No, foreigner pa, doon sa doon sa tabi-tabi, no? Ayaw mo ka lang kung nakapunta kayo. Tawa kayo, Japanese. May ganun. Pero yun yung nararamdaman natin ngayon, nangyari na rin noon. Okay, nangyayari noon. Pero ito maganda, no? May nakarating na report kay John, the beloved. Uy, ito, may mga anak ka in the faith na nagpatuloy. At isa yun si Gaius. Gaius ang pangalan. So, medyo Greek name. Kanya dito, he was commended for his consistent walk in the truth. So, yun ang context nito nitong passage na ito. Patuloy siya, tuloy-tuloy. Matuloy-tuloy. Parang yung kinuwento ko tatlong karakter, si Mel, si Gas, saka si Bal. Merong naglakad, may huminto, may naglakad, mabagal, meron namang nagtuloy-tuloy din. At ganun din yung ating paglalakbay sa Diyos. Merong challenge, no, na tayo ba hihinto dahil tayo mapapagod, tayo ba hihinto dahil tayo magsasawa, tayo ba maliligaw. Maliligaw. Bakit? Kasi may time na tayo nalilinlang. Alam ko, ang mga nalilinlang, minsan, nalilinlang niya kasi na-open sila sa kasinungalingan. Maybe pain, discouragement, frustration. Ngayon, tignan natin. How do we walk consistently in the truth. Simple lang kailangan dito we maintain a healthy revival lifestyle. So, napakahalaga to maintain a healthy revival lifestyle. Paano yan? We live a balanced life. Balanse. Sabihin mo sa katabi mo, balanse. Balanse. No? Kung mapapansin nyo sa verse 2, sabi rito, dineclare ni John the Beloved sa kanyang sulat, sabi niya, Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health just as your soul prosper. Ano ba yung soul? Ayan, maraming interpretation. Yung iba, Pastor, yung soul ba yung bumabalik kay Lord? Ano ba yung soul? Ang ginamit na word dyan sa Hebrew, nephesh. Ibig sabihin yung kabuuan ng pagkatao. Yung Greek translation naman yan, psyche o suche. No? Pero kung titingnan natin, ang soul, yan po yung sino tayo bilang human being.
Yan yung bahagi natin, yung buhay natin, yung source ng ating expression bilang tao. No? So may ibang ibang interpretation yan. Pero tayo, naniniwala tayo, no? Dito sa Church of Bless, we believe in the trichotomy na tayo ay spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Yan ha. So anong bumabalik kay Lord? Pagka namayapa, yung spirit. And yung soul, yun yung part natin ng ating pagkatao na nag-i-express ng ating damdamin, ng ating pagkatao sa Diyos. No? So dito, ang context ito yung kabuuan, bilang kabuuan. So dito, sinasabi ni John na beloved, habang nagpa-prosper yung iyong damdamin, yung iyong pag-iisip, may you be in good health. So lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Kailan nagkakaroon ng struggle, kailan nagkakaroon ng problem, no, challenge, yan ay pagka may hindi na balanse sa buhay natin. Kaya napakalaga, no, na tayo alam natin balanse. Kung meron man siguro na na sobra sa buhay natin, yun na yung pagmamahal at takot natin sa Diyos. Personally, I believe that. No? Na kung meron man na excess, yan ay pagmamahal, takot sa Diyos. Na sa sobrang pag-uumapaw sa atin na itatagas natin sa ibang tao. So ito, to maintain a revival lifestyle, balanced life, and to have a balanced life, kailangan dito yung buhay natin pinaparangalan ng Diyos. Yun lang. So ito bang ginagawa ko, ito bang pagdidesisyon ko, paano nito mapaparangalan ang Diyos? Yun lagi magandang tanong. If we want to maintain a healthy lifestyle. Halimbawa, tayo bilang tao, meron tayong tinatawag na emotional aspect. Ito bang damdamin kong ito, pag ito inilabas ko, paano nito mapaparangalan ng Diyos? Diba? Ito bang iniisip ko? Pag sinabi ko ito, paano nito mapaparangalan ng Diyos? Yung mga kamay na ito, pag kumilos kasi physical being tayo, paano nito mapaparangalan ng Diyos sa buhay ko? Yan. Yung aking pag-handle ng pananalapi, paano nito napaparangalan ng Diyos? Yung aking paglilingkod, paano nito napaparangalan ng Diyos? Yung after ng service, paglabas natin, paano ko kaya mapaparangalan ang Diyos? Yan. So a healthy revival lifestyle, balance, and we always call to mind yung mga bagay na yun. Okay? So, balikan natin tatlong karakter. Ano nangyari? Bakit yung isa huminto? No? Kasi, feeling niya na bansot na, huminto yung growth. Bakit? Naging abala. Marami mga nagiging abala sa ibang bagay. So, humihinto na sa pagbabasa ng Bible, humihinto na sa pagdalo sa gawain, humihinto na yung mga nakagawian, wala nang time magbasa, wala nang time makinig, wala nang time magsimba, wala nang time manalangin. So napakahalaga nun para sa paglago, para malusog. Ano yung unang bagay na maganda natin matandaan? We need to pursue growth. Paglago sa lahat, sabihin niyo, lahat ng aspeto ng buhay natin. No? Kailangan lumago tayo sa lahat. Kaya nga sinabi rito, I pray that in all respects you prosper. Sa lahat, sabi ni John the Beloved, walang maiiwan. May pinagagawa sa amin, naalala ko may trabaho sa isang trabaho ko, may tinawag na Peace of Mind Square. Peace of Mind Square. So sabi doon, sige, guhit ka. Physically, nasaan ka? 0 to 10. Guhit ka. Guhit ka, mentally, saan ka? Intellectually, 1 to 10. Guhit ka ulit, 1 to 10. Emotionally, ganon. Spiritually. Tapos yung 4 na yan, sige nga, gumawa ka ng square. Tawa ko nung unang pinagawa yun yung square ko, butas. Parang hindi nga square hindi nagpang-abot. Bakit? May mga bahagi doon na maikli. May bahagi doon na maikli. So ano yung prinsipyo nun? Kailangan laging balanse siya para meron tayong kapayapaan sa buhay at magpatuloy tayo. So check natin. So dito, John the Beloved, commended Gaius, and he also reminded him through his commendation, I pray sa lahat ng bagay, ikaw ay umunlad, kalusugan, patuloy ang iyong soul na mag-prosper.
So tingnan natin yung ano ba yung mga growth na dapat natin i-pursue. Unang bagay po, physically. Sabi mo, physically. So mga kapatid, physical health. Mahirap maglingkod pag sakitin. Diba? Mahirap maglingkod. Nalala ko, may time na nagkasakit ako last year. Diba? Hindi ako nakapag-sermon. So yun. Mahirap pong mag-handle ng small group kung manaka-naka, masama ang pakiramdam. Maging sa trabaho, di ba? Di ba? Pag laging naka-leave, dumarating yung time, mauubos yung sick leave. Ano mangyari without pay? So, be physically healthy. Alam nyo, matinding devour po ang sakit. Na matinding devour yan. Isang sakit lang, ubos ang income. Minsan, isang sakit lang, ubos ang ipon. Naranasan ko po yan. Akala ko, nung nag-retire ako, nakatanggap ako ng lump sum na retirement pay. Pero nung na-hospital yung mother ko, hindi pa cancer, hindi pa siya na-detect ng cancer. Pneumonia pa lang. Na pneumonia pa lang siya, ubos na agad yung ipon. Naubos agad. Imagine ninyo. So, biglang nung binalik namin pangalawang beses, ayun na, na-detect na. May cancer pala, di lalo na. So kaya ingatan natin ang ating kalusugan. Sa ating paglilingkod, bantayan natin ang ating kalusugan. Kaya nga dito, di ba? Minsan para kaming makulit na magulang. Alam mo, may mga natutulili dito no? Saan ang payong mo? Di ba? Ba't basa ang likod mo? Bakit tumututok ka sa ventilador? No? Alam nyo kasi may alam kami na gano'n, tinutok niya yung likod niya sa ventilador. Mamaya, nagsikip yung dibdib. No? Kasi naapektuhan yung baga. Kumain ka na ba? Ayan. Hindi, pastor, nagbabawas po ako ng timbang. Kaya hindi ako makain. Again, ulitin ko kung gusto natin magbawas ng timbang, do it healthily. Gawin natin siya na may tinatawag na unhealthy saka healthy weight loss. Kung tayo ay lumiliban sa pagkain para pumayat, papayat tayo. Pero hihina yung ating immune system. Yan. So, be physically healthy. So, ibig sabihin, pipiliin natin diet plan, hindi dapat napapahina yung ating katawan. Okay? So, be physically healthy. Again, Kaya nga may ibang mga churches, di ba, meron silang gym, di ba? Balang araw, sana may gym din tayo, di ba? May gym. Pero sa ngayon, be physically healthy by what? Engaging in good nutrition, maintain a healthy lifestyle. Yan. So dito sabi niya, be in good health. So maintain a healthy lifestyle. Paano healthy lifestyle, Pastor? Good nutrition, balanced nutrition. Ngayong July, di ba? Ito ay Nutrition Month. Nakokorniyan si Ate Led sa kuha kong joke. Kaya pala July ang Nutrition Month kasi ang Tagalog ng vegetable ay gulay. Sabi ang corny mo na sabi. Nakuha ko lang sa internet yan July. So, magandang paalala pala yan, kumakain ka ba ng July? So, kumain ng gulay, para maging healthy. Exercise, basta exercise. Pahinga. So, yan yung mga elemento that contributes to a healthy lifestyle. Nutrition, hygiene, paglilinis ng katawan, rest, pahinga, okay? Recreation, kailangan din yan, paglilibang, okay? Si Pastor, naglilibang din yan. So, kailangan yung mga yan mag-contribute sa ating physical health. May mga napupunta sa depression or stress kasi napabayaan na nila yung sarili nila, wala nang panahon magpahinga, okay, wala nang panahon. May tinanong ko, kailan ka huling nanood ng sine? Ha? Sine? Ganun. Ano yung huli mo napanood sa streaming? Hindi na nga may subscription pero walang time manood. Sabi kahit linggo kasi may trabaho. Maintain a healthy lifestyle. Kasi good physical health, alam nyo, yan ay bunga o resulta ng good nutrition, exercise, hygiene, rest, and balance in life. Balance dapat. Again, tignan natin sinabi ko. Subukan nyo, mamaya, pag uwi nyo, gumuhit kayo, physically, 0 to 10. Emotionally, 0 to 10. Intellectually, 0 to 10.
Spiritually, 0 to 10. Tapos, tignan nyo kung makakabuo ng square. Tignan natin kung mingingiti-ngiti na, parang na-imagine nyo na, no? Laki ng butas. Baka mamaya lumabas, rectangle. Ang iplex, mahaba yung iba, no? Tignan natin, maganda balance. Kasi Jesus led a balanced lifestyle. Diba? Kaya nga, diba, nagpapahinga siya, nakita niya yung mga disciples niya, hindi pa kumakain, pagod, ministry, sabi niya, hindi kayo sa akin, sumama kayo sa akin at na makapagpahinga naman kayo. Hindi masama yan. So, napakalaga, no? Yung growth in all aspect. Physically. Next, emotionally. No? Be healthy emotionally. Alam nyo, bakit? Di ba masama yan? Wala nagsabi na masama. Ang sabi lang, huwag kang magtiwala. Bantayan. No? Bantayan. Yung pagkatao, huwag kang kikilos base lang sa emosyon. Kasi mahalaga rin ang emosyon. We relate to God, we express ourselves to God through our emotions. Sabi nga sa libro na basa ko, it's a way to glorify God. O di ba, praise and worship, may naluluha, may natutuwa. Di ba yung pagsigaw na, Hallelujah Lord, o di ba may emosyon na kasama yun? Hirap na may, Hallelujah Lord, gano'n, di ba? Kaya nga tinuro namin nung Wednesday sa mga BBS na umaten yung praise and worship. Di ba? Worship involves excitement, exaltation. It involves emotion. Okay? So, hindi po masama yan. Ang masama pag yan ang nagdidikta ng behavior, lalo na yung mga negatibong emosyon. The Proverbs chapter 17 verse 22, tingnan nyo, a cheerful heart is good medicine. No? But a crushed spirit dries up the bones. Dati, may kilala ko, may na-detect sa kanyang breast lump. No, breast lump, parang hindi ko alam kung stage 1 daw, gano'n. Naiyak talaga ako kasi malapit sa akin yung ate na yun. Alam yung ginawa ko, sabi ko pinahiram ko yung mga CD na Mr. Bean, tapos pinahiram ko yung mga comics na Garfield. Hindi na masaya, nakaka-effect kasi yung kalagayan ng ating kalooban. No? Kasi may mga emosyon po na nag-a-attract pa ng karamdaman. For one po, ang galit, sabihin nyo galit. Ang anger po, napag-aralan na yan, cancer magnet yan. Okay? Yung galit, cancer magnet. Importante rin siya kasi yung galit po, pinoprotektahan tayo. Pero pag ang default mode natin ay galit na lang, cancer magnet po siya. No? Ano pa yung mga cancer magnet? Yung galit dahil sa unforgiveness. Yan. So hindi ko sinabing isang tabi yung galit, ha? Meron talagang dapat magalit. No? Kasi pag dinidismiss yan, nagiging nagiging disorder. May mga counseling na may disorder. Bakit? Dapat nagalit sila sa ginawa sa kanila, isinuntabi nila. Dahil nakakayang magalit. Totoo naman dapat kang magalit. Bakit? In-abuse ka, sinaktan ka. Magalit. Pero sabi sa Bible, di ba? In your anger, do not sin. So, yun. So again, bantayan ng puso, kumusta na yung kalagayan ng ating damdamin. And our walking, serving, and loving God should always be a joy for us. So, yun nga, napagod yung karakter natin na dalawa. Yung isa na burnout kasi naging obligasyon na, hindi na kagalakan sa kanya maglingkod. Kay Mel, hindi na kagalakan kay Mel maglingkod. Yung isa naman, naglingkod siya pero hindi siya nag-grow into Christ likeness kaya nahulog sa kasalanan. Kaya huminto muna sa paglilingkod. So it's always should be a joy for us to serve the Lord, hindi burden. Kaya nga ang panawagan ko pag-usapan natin yung sa Brigada Eskwela mamaya. Kasi ganito ang tukod dyan tayo ba, pag umalis tayo dito, ramdam ba ng paligid? Wala na, may church pala dyan. Ramdam ba ng community? So we reach out. Si Jesus, ramdam na ramdam po yung ministry niya. Bakit? Ramdam na ramdam kasi yung mga gumagaling, ramdam na ramdam po yung mga napakain, kaya nga dami nang bumubuntot sa kanya kaya sinabi niya, kaya kayo bumubuntot, nakakain kasi kayo ng libre. Hindi naman yun ang sinabi niya. Version lang ni Pastor yun. Diba?
Sa John chapter, ano yata yun, sa 6. Tapos, nung sinabi niya, I am the bread, he who eats my flesh. Sabi, ha? Kaya maraming na, ano sa kanya, na episode, ayaw na. Pero, serving the Lord should always be a joy. Tingnan niyo to, John 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Even Jesus, He reminded His disciples. Nalungkot dahil nagpapaalam na si Jesus. Pero ano iniwan niya? Peace, shalom. Ibig sabihin, mabuo kayo. Karoon kayo nakabuuan. Kasi pag nalulungkot tayo, may nawawala sa ating pagkatao. No? So, pursue growth in all aspect, in all areas of our life. If you want to maintain a healthy revival lifestyle. Sa church na to, kailangan po healthy ang ating revival lifestyle. Okay? So, we pursue growth physically. Yan. Wala tayo, malulusog, walang karamdaman. Meron sa atin, ang tindig tumakbo. Kung haba na tinatakbo mo, di ba? Nagra-running, meron pa yata sa atin, nagba-boxing. Good yan, ano? Good yan. So, involved in exercise, physical activity, and bantayan din natin yung ating damdamin. Bantayan din natin ang ating damdamin. Kasi magkakonekta yan Sama yan sa pagkatao natin. Next, spiritually. Be spiritually healthy. Be spiritually healthy. Sabihin natin, spiritually. Ano po yan? Yung ating pong spirit, yan ang kumukonekta kay Lord. And as we grow spiritually, healthy in our spiritual life, we have a deeper connection with God. Mas malalim yung ating connection sa ating Diyos. Colossians chapter 3 verse 16, sabi yan, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another. With all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Again, physically, emotionally, and spiritually. So sa emotion, kasama na rin yung mental health natin. Okay? So, paano yan? Pursue growth in all aspect. Kasi, good spiritual health is the result of regular spiritual exercises and fellowship. Kaya nga, pansinin nyo, pagka yan, hindi na yun umaattend, unang beses na hindi umattend, nasasanay na. Isang beses na hindi nakapag-pray, isang beses na hindi nakapagbasa. Di ba may pinorward ako 30 days, 30 days of journey through faith. Sana sinusundan nyo yun. Kasi alam ko, iba rin ko naghahanap ng susundan na reading. Yan. So meron tayong 30 days. Although binibigay ko siya per week para wag matabunan. So pag lumipat ka, di ba, ang hirap nang bumalik minsan, lalo na yung 2 araw na, pero wag naman na kaya ginagawa yun, kasi baka chicken ako ni pastor. Nabasa niyo ba? Hindi naman, kasi wala nang joy doon. Burden na yun pag ganun. Okay, pero magandang paalala lang rito, yung ginagawa natin ay para magkaroon tayo ng good spiritual health. At mangyayari lang yan through regular spiritual exercise. Parang physical din, mangyayari lang yan through regular physical exercise. Ang ating emotional life, mangyayari lang yan through regular emotional exercise. Parang emotional exercise, check natin. Yung ating mental life, yung ating isip, intellectual, ano bang exercise ginagawa natin dyan? So, ibig sabihin, lahat ng aspect. Lahat ng aspect ng buhay. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon doon sa paalala sa atin to grow in all aspect. Pangalawa, yan. Okay, so yung isa, hindi nag-grow, kaya na-burn out. Yung isa naman, na karakter, ano nangyari? Huminto sa paglakad. Bakit? Na disciplinary action kasi. So napakalaga we maintain purity in our walk with God. Ito, lumalabas nga, nakakalungkot, it saddens me, hindi ko na sasabihin po, nababasa naman natin ito, mga mighty men of God, maraming sinulat na libro, hindi ngayon lumalabas, hindi pala ganun ka-pure yung kanilang walk with the Lord, not condemning them or judging them, but we take that as a warning. Okay, we take that as a warning. Diba? Na eventually, sisingaw. O kaya kung di man sumingaw,
maapektuhan yung ating paglakad sa Panginoon. So we need to maintain purity in our walk with God. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi ni Paul sa mga taga-Corinth, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit. Diba? Perfecting holiness out of reverence for God. So yung kabanalan na yan, galing sa pagrespeto, pagtatangi natin sa Diyos. Yan yun. Bakit kailangan natin na manatiling dalisay yung ating lakad? Lalo na kung tayo ay kumikilos na, nagtuturo na sa Sunday school, na tumutugtog na dito, nagpipreach, nagtuturo, di ba? Nagpipray sa may sakit. Although in terms sa lente po ng healing ng deliverance, di ba? With transference ang tinatawag. Kaya ako, pag kami pinagpipray ako, una ko muna pinagpipray yung kamay kay Lord, padalayo nyo lang dito, pagpapala nyo healing lang ninyo at patawarin nyo ako kung meron man ako nagawa, ayoko po ipasa sa Kanya. Yan. Kasi, naniniwala tayo sa transference. Pero ito, magandang paalala. Purify ourselves from everything. Everything. So, kung yung pinapanood, nakaka-define, hinto. Kung yung mga real na lang pinapanood, hinto. Naalala ko, may nilapit ako, bakit ganun? Yung lumalabas sa akin mga rin, yung mga mahahalin, minsan siguro pastor, may inak, nga Diba kasi pag kayong touchscreen kami sa minapip, tapos pag inayawan mo na, akala nung algorithm ng FB, ay gusto niya yun. Kaya ko siya, hide. Tapos lalagay doon, why do you want this ad to be hidden? Lalagay ko. Tsatong halay, ganon. Diba? O kaya, pansinin nyo, sabi ni Kuya Makisa, baka pastor, yung pag-scroll nyo, akala niya matagal, gusto nyo kaya nag-alok na siya. So yun if it can contaminate body and spirit, ito. Okay? Mga pinapanood, mga nilalaro, kung nako-contaminate na tayo, miski yung very harmless na laro, paano tayo nako-contaminate? Kung ang kinakain na oras niyan, mas malaki na, kaysa dun sa dapat na pinag-uukulan ng oras, hindi na healthy siya. Hindi na healthy. Okay? Kaya ganun kahit ang pinakasimpleng bagay, kaya pong i-contaminate ng demonyo yan. Kaya bantayan natin. Bantayan natin. Hobby, paglilibang, yan, can contaminate. Bakit napakalaga that we maintain purity with our walk? Kasi, alala natin mga kapatid we represent God, and we need to represent God properly to other people. Tayo yung representante ng Diyos. Ang tanong dito, paano natin ba pinapakita ang Diyos sa ibang tao sa pamamagitan ng buhay natin? Naalala ko nung hindi ko makalimutan talaga nung unang trabaho ko. Kasi alam niyo, pinaka-challenging, di ba? Yung mga nagtatrabaho. The most challenging part for someone na bagong graduate at nagtrabaho, wala pa siyang gaanong pera para makabili ng damit. Tama po ba? Di ba? Sapatos, damit. Yung una kong trabaho, kailangan may korbata, long sleeves. Hindi pa, wala masyado nag-check ng fashion statement ni Pastor noon So, product engineer, tapos nagbebenta rin ng sales. Meron kaming exhibit sa Dusit, computer kasi yung napasukan ko, Acer. Naka-yellow si Pastor. Imagine niyo, naka-yellow si Pastor, naka-yellow long sleeves, naka-slacks. Kaso, yung pang-ilalim ko, may print. Kaya palang ngingisi-ngisi yung mga nakikita ko. Yung may nagbibigay, di ba may nagbibigay ng t-shirt na may advertisement? Tide yata yun Tide. So talaga pinapromote ko na hello ma'am, you want to try our new product? The new Acer, ganun. Yung pala, hindi lang pala Acer ang pinapromote ni Pastor, ang pinapromote pa niya na Tide. Tide. Ang rule of thumb sa sales, well-groomed ka ba? Kasi nire-represent mo yung produkto mo. Di ba? Naalala ko,
Alam ko, meron mo isang, bilib ako sa integrity, yan ay yung ating yumaong Pangulong Corazon Aquino. Alam niyo kung bakit? Nabasa ko, sabi ni Chris, kinorek daw siya ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, Chris, huwag kang gumamit ng produkto na hindi mo ini-endorse. Kaya ang ibig sabihin, nag-i-endorse siya ng, ano ba mga in-endorse niya? Malimutan ko na eh. Ano ba, nag-endorse siya ng Carne Norte. Sigurado ka ba Carne Norte ang ginagamit mo? Baka pag may pumasok sa bahay mo, o bakit ang ginano mo ganitong brand, pero ito yung nasa, nasa cupboard mo. Kasi nga siya yung endorser, she represents the product. Alala ko si Ate Len, nung siya pa ay financial advisor, at financial advisor pa naman siya eh. Pero nung connected pa siya sa isang insurance company, niloloko ko siya. Pag kami commercial yung ganitong yung ganitong insurance company, yung artista, tignan mo, ba't kayo wala kayong commercial? Ito, meron din, tignan mo yung nag-endorse, ba't kayo? Hindi, ayaw ng company, mahigpit eh. Kasi minsan may kinuha sila, tapos pangit yung naging buhay niya, tinanggal. Bakit? Nire-represent niya yung kumpanya. Nire-represent niya yung kumpanya. Tayo mga kapatid, we represent God to people. Whenever we say that we are a born-again Christian, we are part of a revival church, titignan. Sa masakit man aminin, tayo yung titignan. Kaya ngayon ang isang reason why we have to impose sometimes corrective actions to member. Kasi, paano ba natin ni-represent ang Diyos sa ibang tao? Diba? Pakalaga, we represent God to people. Sabi rito sa 2 Corinthians, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Be reconciled with God. Mga kapatid, yung ating buhay po is our testimony kung anong ginawa ng Diyos sa atin o patuloy na ginagawa pa. Yung buhay natin, yan yung magandang halimbawa sana. Yung buhay natin, yan sana yung matibay na katibayan, siya sana ay magandang katibayan ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Ng Diyos kayang magbago. Ng Diyos kayang magbago. 1 Peter chapter 2, sabi rito ni Peter, paalala niya, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds. They may see your good deeds and glorify God on the day He visits. Magandang tanong dito di ba? Kasi pag tayo, ewan ko, nararanasan yan. Parang nawiwirdoan, hindi ka umiinom, hindi ka nagyayosing, hindi ka ganito, hindi ka nagmumura, parang weird. Hindi mo pinapanood yun. Hindi ka nakikinig ng ganun. Parang alien. Parang alien. Maganda nun, parang kang guardian alien. Na pag dumarating ka, biglang, dyan si bawal na magmura. Kasi sila hindi naman ako OP, pero yung pang naiiyak. Sabi rito, ni Peter, paalala niya. Makita yung kabutihan ng Diyos, makita yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi ang isang buhay na pinaparangalan ng Diyos, ito ay nagpapakita ng magandang katibayan. A life that honors God is a life that provides a good testimony. Testimony of God's goodness, a testimony of God's power to transform lives. Siguro naman, sino dito nakakanood ng 700 Club, taas ang kamay. Di ba, makikita natin doon, binago ng Diyos yung buhay. Nakakalungkot lang minsan, may mga binago ang Diyos doon ng buhay, pero minsan bumabalik sa dati. Meron kaya mahigpit na sila. Titignan nila kung gaano ka-consistent yung kanilang pinipresent na life story. Kasi napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagbabago sa atin. Gaya nga ng dalawang karakter na kinuwento ko sa inyo. Si Mary, si Val. Yung isa hindi nagtuloy kasi napagod,
huminto, nawalan ng gana. Isa naman, hindi na makapagpatuloy. Bakit? Kasi nagkaroon ng problema yung kanyang paglakad kay Lord. Pero yung isa naman, yung panghuli nilang kaibigan, si Gas naman, nagtuloy siya. Bakit? Kasi sinubukan niya lumakad ng tuloy-tuloy sa katotohanan. At yan yung panghuli. So we pursue growth in every aspect. We maintain purity in our walk with the Lord. Bantayan natin, malinis ba? No, malinis ba yung lakad natin? Kapag nadulisan, palinis agad. O iwasan. And we continue to walk in the truth. Mga kapatid, as we continue to walk in the truth, gagawa ang demonyo para madungisan yung ating lakad. Imagine niyo na lang na para kayong namamalay. Sino namamalay ka rito? Taas ang kamay. Wet market. May kagawin ko sa'yo, may kakilala ako pag nagpupunta ng wet market, may dalang tissue. Punas. Punas na punas. So, naayaw niya mapupunta sa wet market. Hindi ko na sabihin na si ate din yun, masabi ko. Ayaw niya. Ayaw niya na puputingan yung paa. Totoo naman talaga eh. Kasi pagka ako po namamalengke, kahit na mataas yung suot ng sandals, na ano yung pala siya kasi nga basa yung paligid. At gano'n na, paano ba natin maingatan yung sarili natin? Kasi yung nilalakaran natin, hindi pa siya perfectong mundo. Pero punto nito, we continue to walk in the truth. So doon basa na ayoko na. Ganun ba? Hindi. Bakit? Kasi meron akong purpose, kaya ako nagpunta ng palengke. Meron akong purpose. Ganun din, tingin tayo sa paglakad sa katotohanan kasi meron tayong purpose. Balikan natin yung passage. Verse 3, sabi, "For I was very glad when brethren came and testified to your truth, that is how you are walking in truth." Nakita niya, Gayus, salamat, tuloy-tuloy ka. Salamat, hindi ka huminto. Salamat, iningatan mo. Salamat, inalagaan mo. Kaya panalangin ko pa, mamuhay ka ng may balance sa buhay, na mabalance yung buhay mo. Physically, kung paano ka nag-prosper physically, nawa pati yung iyong buong pagkatao mag-prosper din. At pag nag-prosper ka, magpatuloy ka. Ayan, I have no greater joy than this to hear my children walking in the truth. Dito po, tuwing halimbawa po magkakaroon ng fellowship po tayo, mas pupunta sila Pastor Allen, Ate May. Ang lagi kong tinitignan, paano nila babatiin si Ate Glenda? Ate Glenda, dyan ba? Taas na kamay. Kasi nagulalo talaga si Ate May. Ilang beses yun, na miski sa pag lumalabas, kasi natutuwa sila dahil hanggang sa ngayon, tuloy pa din. Tutuwa naman kami. Ganon. Tutuwa naman kami. Yun yung kagalakan na nabibigay natin sa mga nagtanim sa atin ng salita ng Diyos. Yun yung kagalakan na binibigay natin na nagpatuloy tayo ng may kaayusan. Kasi meron nagpapatuloy minsan, walang kaayusan eh. Diba? Ano walang kaayusan, Pastor? Ay, yan, tago, atin na lang, papacheck ng attendance, mga ganon. Pero dito, ang maganda rito walking in the truth. So, ano ba yung truth na yan? Ito yung truth. Yung truth ba katotoo ito? Sabi sa John 14, verse 6 to 7, Jesus answered, "I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him." So ano yung walking in truth? We walk in Jesus. Kasi si Jesus ang katotohanan, ang daan at ang buhay. So ibig sabihin nito, ang isang lifestyle ng revival, ito ay ang buhay na patuloy at buong faithful na sumusunod kay Jesus. Yun yung nakita ni John the Beloved kay Gaius. Uy, kahit na ang daming kasinungalingan, ang daming heresy, at ang daming yung pinagdadaanan, tumuloy ka pa din. Tumuloy ka pa din. Sa yung pangatlong karakter na sinabi sa inyo, tumuloy pa din. Kahit na meron siyang mga frustration minsan kasi walang perfect na church, tumuloy pa rin siya. Okay? Kahit na meron siyang mga discouragement, tumuloy pa din siya sa pagsunod. Tumuloy pa din. Ito po yung pinaka-challenging. How do we continue to walk in the truth na pinagkatiwala na sa atin, na nireveal na rin sa atin?
John 14 verse 23 to 24, sabi ni Jesus, "If anyone loves me, he will obey my teachings. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teachings. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." So mga kapatid, yung pagpapatuloy, no, sa ating lakad, sa katotohanan, lakad kasama si Jesus, may bunga yan. Dito pinapakita, no? Pakahalaga na tayo ay magpatuloy sa pamamagitan ng pagsunod. Ngayon naman ito, sa ating pagsunod at pagpapatuloy, nakikitaan sana tayo ng bunga. No, fruitfulness of a revival lifestyle will come from remaining in Jesus. Kaya napakahalaga, we walk in the truth, faithfully and consistently. Bakit? Yung bunga. Mamumunga tayo pag tayo nanatili kay Jesus. Ito, sinabi niya, "Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." At napag-aralan natin yan last month. May isang blessing pagtanong sa revival, as we move in revival, doing God's work, we become more fruitful. Nagiging mas mabunga. No, ito na yung kapatid na nakita ko dito na sinabi, yung puno nila ng mangga, bukado, ang sipag daw mamunga. Ang sipag mamunga. Bakit? Nanatili siya doon nanatili siya doon sa main na trunk. Kasi naalagaan siya, kaya siya naging mabunga. So yan, fruitfulness. Next, pakalaga po na tayo ay lumakad sa katotohanan. And siguro I'll end with this. Pakalaga that we walk consistently in the truth. We walk in Jesus. Bakit? Walking in truth. Paano yan? It conforms us to the character and conduct to the living truth. Ano to that? But living truth, Pastor? Si Jesus. Habang nagpapatuloy tayo ng pagsunod, habang nagpapatuloy tayo sa pagbunga, unti-unti nagiging kagaya na tayo ni Jesus. Kagaya niyang magmahal, kagaya niyang maglingkod, kagaya niyang magpatawad, kagaya niyang magpuri sa Diyos, kagaya niya kung gaano mag-rely, no? Pumasa sa Diyos. Kaya mga kapatid, yan, let's maintain a revival lifestyle by these three. Lumago tayo sa lahat ng aspect ng buhay. Again, subukan nyo mamaya yung physical, emotional, mental, spiritual. Tignan nyo kung ano yung lalabas. No? Kung square ba lalabas. Kasi kailangan lahat ng aspect. Pangalawa, panatilihin natin yung kadalisayan ng ating lakad. At panghuli, patuloy lang tayo. Magpatuloy lang tayong lumakad sa katotohanan. Lumakad kasama ang katotohanan. Sino yon? Si Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, yung hamon at paanyaya ko sa atin at ang pakiusap, lakasan na natin atin loob. Now let's walk and live a revival lifestyle. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat. So kasama sa crowd po, Bible study, yan, pag gano'n tayo in-offer ito. In the coming days po, ngayon July, simulan natin ulit. Di ba nag-alpha tayo? Sino ang gumraduate ng alpha? Sa kamay. Mayroon tayong follow-up doon. Ang ipa-follow up natin doon siguro, yung prayer. Baka hindi na lang pang intercessor. Baka yung gusto na lang maiwan ulit, parang ganun sa alpha. After ng service, maiwan tayo. Mga 30 minutes lang, meron tayong papanoorin at meron tayong i-apply. Para mag-grow tayo. Kasi yun ang utos ni Jesus, Sabi niya, go and make disciples, teaching them. Teaching them. Ang gawain po ng pastor namin, bilang pastor, ay to prepare you for good works. Okay? Kasi sama-sama po tayo kikilos and walk in revival. Kailangan po, revival life. So let's pray. Manalangin tayo. Father, we thank you for the privilege of being involved in a revival lifestyle. Salamat po sa pinagkatiwalaan yung vision sa church. Sa pinagkatiwalaan yung mission sa amin. Yun po yung mission namin as Church So Blessed, to
to walk in God's love, revealing you as the God of revival, the God of miracles, the God of signs and wonders, the God who delivers people from oppression of the enemy. Salamat po. Kaya panalangin ko sa bawat isa, kami po, bigyan niyo po ng initiative at sigasig na ingatan yung pinagkatiwala niyo sa buhay namin. If we claim to be part of this church, we are part of a family walking in revival. And we are part of a family who wants a revival lifestyle. At para po mangyari yon, tulungan niyo po kami mag-grow sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Father, I just release, Father, balance sa bawat isa rito. Balance. May we, Father, examine our lives. Ano po yung may hindi balance dito? Lord, ano po yung may kulang? Yan ba yung aming physical? Yan ba yung aming emotional? Yan ba yung aming spiritual na buhay? Bahagi ng aming buhay. Turuan niyo po kaming bigyan ng balanse yung aming buhay. Lord. Tulungan niyo rin po kaming manatiling dalisay yung aming pagsunod sa inyo. Tulungan niyo po kami maging dalisay yung paglilingkod namin sa inyo. Lord, by maintaining purity in our walk, maintaining purity in our obedience to you. Lord. Nawa yung buhay ng bawat isa po maging magandang patotoo sa kanilang pamilya, maging magandang patotoo sa kanilang kamag-anak, maging magandang patotoo sa kanilang kapitbahayan, sa mga kaklase, sa mga opisina, katrabaho, mga katabing negosyo. Lord, I just declare, Lord, every family here, a good testimony to other families. In Jesus' name. Magandang patotoo po ng inyong kabutihan, magandang patotoo ng inyong katapatan, magandang patotoo ng inyong pagpapala. Lord, tanggapin mo yan. Just declare, Lord, every family, Lord, conform to Christ likeness. We just declare, Lord, Christ likeness in every family represented here. Makita po kayo sa bawat pamilyang naririto in Jesus' name. Paglabas, Lord, maging masigasig po kami na ipakilala kayo sa iba. Mahal ni Jesus. At Panginoon, hinihingi ko rin po, Lord, yung stamina na magpatuloy sa inyo. Alam ko po nasasaktan kayo, Ama, pag meron pong humihinto na sa kanilang paglakad sa inyo. Kaya we just declare, Lord God, a revival lifestyle, Lord, a revival lifestyle with stamina. Malakas at may endurance. Lagyan niyo po kami ng resilience sa aming buhay. Na hindi kami kayang pahintuin o itumba ng pagsubok. Na hindi po kami kayang itumba, Panginoon, ng frustration, disappointments, Lord, na kalungkutan. Kasi kailangan po namin tumuloy sa paglakad sa inyo. Father, I commit everyone to you. Father, ngayon lagay niyo po sila sa kanilang puso, Lord, ng apoy na magpatuloy sa inyo, at higit sa lahat, apoy na ipakilala kayo sa iba. Yan ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tapakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, ang challenge ko dito sa atin, ang apply agad natin. Be a good testimony this week. Be a good testimony. Find someone to pray for. Find someone to encourage. No? Araw-araw nagpapadala ka ng Bible verse. Find someone kung kanino mo pwedeng i-forward yun. Mag-PM ka sa kaibigan, paano kita may papanalangin? Now I do that, na pag may direction si Lord, paano ba kita may pag-pray niya? Alam niyo ang reaction nila, uy, salamat, kailangan ko nga yan. So, ganun lang kapatid. So, God bless po. Walk in revival. Okay? Live a revival lifestyle. God bless po.